Okay. Ito po ay nasa Colossians chapter 3 verse 16. Ang sabi po ni Apostle Paul sa kanyang sulat, "Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos." So it's very clear that the message or the letter of the Apostle Paul, ang sabi niya, magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Magpalakasan kayo ng inyong pananampalataya sa isa't isa through hymns, psalms, and spiritual songs. So, yun po ang value ng awitin. Yung atin pong pag-aawitan po dito. Na habang inaawit po natin yung ating mga himno, ay ito po sana ay magturo sa atin ng biblical truth. Magpaalala sa atin, magpalakas sa ating mga pananampalataya. And that is why, naisip ko po na pag-aralan natin yung, if you have your hymn books, nasa last page po siya, yung awitin na yan. Our God, He is alive. And maybe, mga kapatid, you have already heard the message or the story of this song. Sa pagkakatanda ko po, ito po ay naiaral ko na. Ito po ay na-share ko na sa inyo. Kung inyo pong makikita, ang author po nito ay si A.W. Dicus. Ang tunay niya pong pangalan ay Aaron Wesley Dicus. Alam po ninyo, sikat po itong kantang ito eh. Inaawit din po ito ng ibang mga religion. And later on, we will learn what triggered the writing of the song. No? The author is Aaron Wesley Dicus, and he is a member of the Lord's Church. Member po siya ng Church of Christ. And he served in the Florida College sa Temple Terrace, Florida, where our good brother Jim Puterbo also studied, and nagturo din po si Brother Jim doon sa Florida College. So, eto po si Aaron Wesley Dicus, sabi ko nga po, is a member of the Lord's Church, and he is a scientist. Kaya kung meron mang makapagpapatuto na meron Diyos na buhay, walang iba po kundi ang isang taong malawak ang pinag-aralan sa siyensya. And he is hindi lang po siya basta-basta scientist. He is a nuclear physicist. Alam po ninyo mga gumagawa ng mga bomba, no? Nuclear bomb. Hindi po chemist, iba po yung chemist. Yung physicist, sila po yung nag-aaral ng physics, no? At he is also a inventor. Sa mga nagda-drive po, no, yung turn signal, kung ikaw po ay liliko sa kaliwa o sa kanan, di ba meron kang pipindutin o pipihitin para yung ilaw ay mag-blink sa kaliwa o sa kanan. Siya po ang naka-imbento nun. Yung pencil sharpener sa mga nasa opisina, siya din po ang naka-imbento. He has the patent for that. Well, anyway, ito po si Aaron Wesley Dicus. He is born into a poor family. Sa isang pamilyang mahirap. And
he promised himself. He made a promise to God na kung makakapagtapos siya ng pag-aaral, if he will get a degree or education, he will dedicate his life to God. At yun po ang nangyari, mga kapatid. He was baptized at the age of 12 and he began preaching at the age of 19. While teaching in schools, doon po siya nag-umpisa. And makikita po natin, matalino daw. He is a self-made man. Habang nagtuturo siya, high school, nag-aaral siya hanggang sa marating niya yung pinakamataas na antas ng edukasyon. PhD po yata, meron siyang PhD in nuclear physics. And let us go back to this song. No? Ang title po ng awitin na kanyang sinulat, at marami po siyang sinulat, mga kapatid, na awitin. But this one is the most famous. Ito pong Our God, He is Alive. And this song was written in kailan ba nasulat tong awitin ito? 1966 po yata. Wala ni Sister Jean. No? This was written in 1966. No? And ito pong awiting ito, mga kapatid, during that time, 1960s, meron pong movement, meron pong isang tawag ito, pagkilos na kung tawagin ay God is dead. No? Sapagkat noong 1961, meron pong isang French theologian, no? Nag-aaral ng Biblia, na sumulat ng isang libro. Ang title po ng libro is The Death of God. Yan po yung title ng kanyang libro. O isang book. Ang purpose po ng librong yan ay ipakita or ilahad na yung society sa panahon na yan ay parang wala nang kinikilalang Diyos. Subalit, eto nga, nagkaroon ng movement na patay na ang Diyos. Dito po nagsimula sa librong yan na sinulat ni Gabriel Bahanyan. And so, nagtuloy po yan noong April 1966 in the cover of Time Magazine. Alam po niyo yung Time Magazine, sikat po na magazine yan. Ewan ko lang po kung meron pang bumibili ng Time Magazine ngayon o ng kahit anong magazine. Because we are already in the electronic age, computer age, na lahat na lang sa cellphone nakikita natin. Wala na nga yatang bumibili ng dyaryo ngayon eh. No? Lahat ng balita nasa ano na eh, sa cellphone, social media, TV. So 1966 po, in the cover of Time Magazine, ang title po ay Is God Dead? Takin po ninyo, talagang inano ng cover ng sikat na magazine ng time na yun, yan po yung title doon sa cover ng Time Magazine. Is God Dead?
And sabi ko nga po kanina, ito ay nag-umpisa dahil dito sa aklat na sinulat. Kaya po, in answer to this movement, isa pong sagot sa katanungan, patay ba ang Diyos? Sinulat nitong si Aaron Wesley Dykes ang awiting ito. Bilang sagot, mga kapatid, sa katanungang, ang Diyos ba ay patay? Kasi nung panahon na yon, napansin nung sumulat ng aklat na ito na ang focus ng mga tao ay sa kanilang sarili na lamang. Ang focus ng tao ay sa mga bagay sa mundong ito. Nabubuhay ang mga tao na para bagang walang Diyos. No? Sa kanilang mga aksyon, sa kanilang pananalita. Kaya sinulat nitong yung aklat na. Ngayon, tingnan po natin yung lyrics ng awiting ito. Sapagkat ito ay kasagutan doon po sa movement nga noong 1960s na yan. Diba? Na ang tao ay hindi na kinikilala na meron Diyos. Hindi na kinikilala na ang Diyos na yan ay buhay. No? They live their lives as if there is no God, as if God is dead. Kaya sa first stanza po na awiting ito, sabi niya, there is beyond the azure blue a God concealed from human sight. Ang sabi ng lyrics, di ba, pagka tumingin ka sa kalawakan is blue. Beyond the skies, meron Diyos na hindi natin nakikita. He tinted skies with heavenly hue and framed the world with His great might. Even in the Old Testament, in Psalms chapter 19 verse 1, ang sabi doon ng psalmist, the heavens declare the glory of God. Kapag tumingala ka sa langit, makikita mo ang kagilagilalas na kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Makikita mo. In a clear night, with many stars, nasubukan nyo na po yun, tumingin sa kalawakan, sa gabi, at makikita mo yung mga bituin. Have you ever wondered gaano karami yan? At gaano kalalaki ang mga yan? At gaano kalayo sa atin yan? At kung titingnan mo, siguro isang alikabok lamang ang Earth compared to the number of stars, to the vastness of the galaxy. Isa lamang tayong tuldok, mga kapatid. Yan ba ay lumitaw na lang ng pusa? No? Na sinasabi doon sa Big Bang Theory. Meron anyang sumabog. Evolution. At yung sumabog na yan nagkapira-piraso. At yung pira-pirasong yan naging mga galaxy, mga stars, kung kaya't nabuo ang universe.
siguro ang isang taong may tawag nito, may diferensya sa pag-iisip lamang ang maniniwala sa ganun. And the Bible says that the heavens declare the glory of God. In Psalms chapter 19 verse 1, you can read it. At ganun din sa Romans chapter 1, mga kapatid, verse 25. Sabi po dito, I'm sorry, it's verse 20. Sabi niya dito, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos, I'm starting with verse 19, Romans chapter 1 verse 19. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. You see, we can know that there is God through the things that God has made or that God has created. Kapag tinitingnan mo yung mga bituin sa langit, yung iyong paligid na lamang, mga kapatid, kagilagilalas, yan ba ay lumitaw na lang ng basta-basta dyan? Hindi po. Merong gumawa. There is a creator. There is an intelligent designer. And that one, that creator, intelligent designer, is no other than God. Meron Diyos. At yung Diyos na yan, sabi doon sa stanza number 2, eh, nakihalubilo sa tao, nakipag-usap sa mga tao. His voice the prophets have heard, sabi doon sa stanza number 2. He is the God that we should know, who speaks from His inspired word. This God, who created everything, in the past, this God spoke to the prophets. But now, siguro iniisip nila na wala ng Diyos kasi hindi na nakikipag-usap ang Diyos. Noong unang panahon, in the Old Testament, God appears or communicate to our fathers, no? Mga naunang mga tao. But ngayon, wala na. No? But do you know na ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan nito? Through His Word. No? And if we only read this Word, kapag binabasa po natin yan, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ito po ang Diyos nagsasalita sa atin. Nakikipag-usap sa atin. When we pray, we talk to God. But God talks to us through His Word. Yan po yung binabanggit nitong second stanza, mga kapatid. And then in the third stanza, sabi niya, secure is life from mortal mind. Ibig sabihin, yung puzzle tungkol sa buhay. Bakit merong buhay? Secure yan sa isip ng Diyos.
God holds the germ within his hand. Though men may search, they cannot find, for God alone does understand. This is the mystery of life, mga kapatid. Kahit gaano naka-advance ang siyensya, wala pa rin nakakatuklas ng gamot o paraan para ang tao ay hindi mamatay. Wala pa rin nakatuklas ng teknolohiya o paraan para ang tao ay makagawa ng buhay. Wala. Nakagawa na ba ang tao ng buhay sa laboratory? O baka sabihin po ninyo, paano yung may mga kinoklone? O clone yun. Gumamit sila ng living cell from what God has created. Pero ang tao gagawa ng isang buhay gamit ang kanyang sariling piyesa, no? Or materyales. Hindi po kaya, mga kapatid. Because God, ang Diyos lamang ang may hawak ng misteryo at kapangyarihan na yan. Sabi nga doon sa 1 Timothy chapter 6, verse 12, and I will read it to you. Sa 13 pala yun. Ipinagbibiling ko sa inyo sa paningin ng Diyos na bumubuhay sa lahat ng mga bagay. And in Acts chapter 17, ito po, nung nagtalumpati si Apostol Pablo sa harap ng mga philosophers doon po sa Areopago, sabi ni Apostle Paul, ito nabanggit ni brother kanina, Fernando, na ang Diyos hindi nangangailangan ng anything. Sabi po ni Apostle Paul dito sa kanyang talumpati, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Verse 25, hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. The source of all life here on earth and everything na nandirito. Hindi lamang dito, mga kapatid, sa mundo, kundi sa universe, walang iba kundi ang Diyos. Siya ang nagbibigay ng buhay, sabi ni Apostle Paul, at ng hininga. Ang Diyos ang may bigay ng aking buhay, ng aking hininga. Kaya sa araw-araw ng ating buhay, pagkagising po natin, pasalamatan natin ang Diyos na tayo ay buhay pa, na tayo ay may hininga pa, na tayo binigyan niya ng hininga sa araw na yan. Ay, hindi patay ang Diyos. Hindi lamang natin nararamdaman ang Diyos if we choose na siya ay baliwalain. But if we, tawag nito, kung ating hahayaan or ating tayo mag-effort na i-welcome ang Diyos sa ating mga buhay, mararamdaman natin na ang Diyos ay buhay.
God holds the germ within his hand. Sabi ko nga po kanina, ito si Aaron Wesley Dicus ay isang scientist. And being a scientist, alam niya na gaano man advance ang siyensya, hindi kayang gumawa ng buhay. Man cannot create life. Only God can create life. Only God can give life. Kaya yan po yung sinasabi niya dyan, God holds the germ within his hand. Sikreto ng Diyos yan. Na kailanman ay hindi makukuha at malalaman ng tao. Paanong ginawa ng Diyos ang buhay? Paano nakapagbibigay ang Diyos ng buhay? Na hanggang ngayon, hindi pa rin natin nasusolve yung puzzle. Bakit ang tao namamatay? Bakit ang tao nagkakaroon ng buhay? And then the last verse of this beautiful song, our God who shone upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set men free, and evermore with him could live. Ito pong Diyos na ito, sabi po nitong sumulat ng author. Though he is the God who created everything, he is the God who gives life to all. Hindi niya pinabayaan ang sangkatauhan na ang magiging outcome, magiging future, ay kamatayan o pagdurusa. God provided a solution, provided a provision for the sins na nagagawa ng tao. At yan ay isugo yung kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus, pagbayaran ng kasalanan, upang ang tao ay magkaroon ng buhay na wala. This God that we worship, na kinikilala natin, this is a loving God. Isang Diyos na mapagmahal. Otherwise, hinayaan na lang niya tayo, yung kanyang nilalang na sangkatauhan. Ala kayo dyan. But hindi po. Instead, ito ay kanyang plinano na noon pa man bago lalangin ang sanglibutan. Na kanyang isugo niya kanyang bugtong na anak upang ang sangkatauhan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is how great, how gracious, and how loving God is. Kaya bakit po sasabihin ng mga tao na patay na ang Diyos? Kasi po, meron din ako nabasa, mga kapatid, na the reason why people decides not to recognize the existence of God is because kontra yon sa kanilang lifestyle. Kapag tinanggap nila na meron Diyos at merong paghukom na darating, maiisip nila, mali yung aking ginagawa. No? At ayaw po nilang huminto doon sa kanilang gawain na yun. Kaya mas convenient ang ipagpaliban nila. Saka na. Saka ko na hahanapin ang Diyos pagkatapos ko mag-enjoy ng aking buhay. Pag medyo matanda na ako,
saka na. Sa ngayon, malakas pa ako eh. Enjoy ko pa yung yung buhay. Diba? May mga kasabihan nga na ayan, enjoy life while you're still young. You only live once. And yun know, mga kapatid, ito pong nangyari noong 1960s. The 1960s movement that God is dead. This is no different from our time. Wala pong pinagkaiba noong 1960 sa panahon natin ngayon. Bakit ko po nasabi? Bakit ko po nasabi? Ngayon ang mga tao, most of the people living today, they live their lives according to their liking. Ayon sa kanilang sariling kagustuhan. So, ibig sabihin, yung kanilang dinidiyos ay yung kanilang sarili. Yung dinidiyos nila ay yung mga bagay sa sanlibutan ito. Kaya walang pinagkaiba doon sa 1960s. Kung ang mga tao noon, ayon dito kay yung sumulat nitong librong to, kung ang mga tao noon ay makasarili, na ang iniisip lamang ay yung kanilang pansariling interes, na nabubuhay na para bagang walang Diyos o patay ang Diyos, walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Lalo pang ang nag-worse sa panahon natin ngayon. Baka noong 1960s, hindi nila pinagtatawanan ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, kung makapag-joke ang mga tao, parang ka-level lang natin ng Diyos eh. No? Yung isinare kong lesson nung last week ng January, na I guess napanood po ninyo yun, yung sa Golden Globe. Pinagtatawanan nila ang Diyos. May mga tao nga na sa mga expression nila, ganun-ganun na lang. Pag nagulat, Diyos ko. O, pag nag-uusap, Diyos ko po. Diba? It's taking the name of the Lord thy God in vain. People behave as if God is dead. And to wrap up, mga kapatid, gusto ko pong tingnan natin. Buksan niyo po, if you have your Bibles, please open with me sa 2 Peter chapter 3. Ito po yung sulat ni Apostol Pedro at kanyang paalala. Sabi po niya, 2 Peter chapter 3, verse 3. 2 Peter chapter 3, verse 3.
na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. In the last days, and we are already living in the last days, mga kapatid, mind you. O magsisilitaw daw yung mga manunuya, scoffers, di ba? People who say, asan ang Diyos? No? Ito po. At magsisipagsabi, ito po yung mga manunuya, nagsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Yung tinutuyan nila ang Diyos. No? They are mocking God. Oh. Asan na? Asan ang pangako mo na ikaw ay babalik o pumarito? Yun po yung kanilang panunuya sa Diyos. Where is the promise of your coming? For since the fathers fall asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Sabi nito mga manunuya, ilang libong taon nang nakalipas, hindi ka pa bumabalik. Asan na? Huh? Sapagkat sadyang nilimot nila, verse 5, na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom. So ito pong mundong ito, sabi ni Apostle Peter, ito ay iniingatan ng Diyos sa paghuhukom sa pamamagitan ng apoy. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ito po yung sinasabi dito sa verse 5 na yung mga manunuya, ang sinasabi nila, asa na yung pangako ng Diyos na kanyang pagparito? Tagal-tagal ng panahon eh. Ito po ang reason, sabi ni Apostle Peter, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. You know, this is the reason why until now, hindi pa bumabalik ang Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik ang Diyos. Ito po ang dahilan, mga kapatid. Sabi po, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang Diyos po ay hindi pa bumabalik sapagkat hinihintay pa niya. Binibigyan niya ng pagkakataon na ang tao ay magsisi. Sabi doon sa Timothy din, God wants all men to be saved. Ang tao na lang, nasa kanya na lang kung yun ay kanyang tatanggapin. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang Diyos ay hindi patay, mga kapatid. Ang Diyos ay buhay. At balang araw, whether we like it or not,
God will come again. Hindi nga lang siya bumabalik pa ngayon sapagkat binibigyan pa niya ng pagkakataon ang mga tao na magsisi upang sila ay mangaligtas. So, sana po sa mga susunod na pagkakataon, kapag inaawit natin to, maalala po natin ang kwento sa awiting ito na our God, He is alive. And sana po, as we go on throughout this week, sa mga darating na mga araw, lagi din nating alalahanin na ang Diyos ay buhay. At tayo na umaasa sa kanyang pagbabalik, we should live our lives worthy before Him. Because our God, He is alive, and one day, who knows, tonight, He will come back. Salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. Tayo po ay aawit ng isang himno at tayo po'y dadako sa ating